Pastor. Okay, tayo po ay tatayo. Kayo po ay tatayo at buksan po natin ang ating pinakahuli na sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kung inyong napansin, yung unang tawag niya ay tinawagan yung kanyang tatay. At ang huling tinawagan niya rin ang kanyang tatay. Father, forgive them, for they know not what they do. At ang panghuling, Father pa rin. Nagsimula sa tatay, nagtapos sa tatay. So, dito tayo sa book of Luke, chapter 23, verse number 46. Amen. So, ito po yung ating pinakapito na 7 last sayings na makikita po natin sa verse number 46. At ang pamagat ng ating pag-aaral, the final act of trust. Wow. The final act of trust. No? Ang huling sinabi ng Diyos, anak, na may pagtitiwala sa kanyang Ama. No? So tayo po ay magbasa. Diyan na po kayo, say amen. Amen. Basahin natin Luke chapter 23 verse number 46. Okay, ready, begin. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos sa banal na makapangyarihan na sa langit. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Diyos banal na Espiritu, ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa po sa amin, especially sa inyong lingkod, ay bahagi, Panginoon, ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya po sa amin. Salamat po, Panginoon, na ito po ang pinaka-huling sinabi po ninyo nung kayo po ay nandito sa lupa, at malaman po namin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang relationship nyo, Panginoon, sa inyong Ama na nasa langit. Ganun din po dapat ang maging relasyon namin sa inyo bilang kami ang anak nyo at kayo ang aming tatay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay maging blessing po sa bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan, kaalaman, mula sa inyong mga salita. Ito ang samot na langin namin, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, sweet mga kapatid. The final act of trust. Kaya mapapansin natin, ito yung huling sinambit ng ating Panginoon sa kanyang Ama na may pagtitiwala, no? Kaya nga po yung trust, no? Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Kaya sinabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Yan yung final act ng ating Panginoon. Huling sinabi ng Diyos Anak sa kanyang Diyos Ama na ipinagkakatiwala niya na ang kanyang sarili sa Diyos na kanyang Ama na nasa langit. Amen. Yan yung kanyang final act. No? So, makita po natin na pansinin po natin, no? At sinabi diyan, Father, into thy hands I commend my spirit. So, mapansin po natin, Jesus' final act of faith. Not only that, Jesus' final act of trust and complete surrender on the cross. No? So, ito po yung nandito yung pananampalataya ng anak sa kanyang Ama. Nandito yung pagtitiwala ng anak sa kanyang Ama. At total surrender niya ng kanyang buhay na inaalang-alang niya ang kanyang sarili na mapagka siya'y namatay ay yung kanyang sarili pinagkatiwala niya na sa kanyang tatay, sa Diyos Ama na nasa langit. So makita niyo po yung surrender, no? Surrender his life on his Father, no? Makita po natin, it represent the ultimate release of his human life back to the Father, no?
Kaya makita po natin yung kanya nga pong human being, no, ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkatiwala niya sa kanyang Ama na nasa langit. Back to the Father, no? Highlighting His intimate relationship with God. Triumph over suffering and voluntary sacrifice, showing that is a transition to God. No? Makita po natin, mamatay man si Jesus Christ, sa mga panahon na yon, nagkaroon ng changes na siya ay makakasama niya na ang kanyang tatay. Yun yung relationship ng anak sa ama. No? Kaya nga po napakaganda nagkaroon ng transitional. Na tayo, no? Na kailangan po natin, na dati po ang tatay natin ay sa diablo, pero ngayon ay sa Diyos na. Amen. Walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Iba na ang Diyos natin na ating pinagsisilbihan. Iba na yung Diyos natin na ating tinatawagan. Amen. Iba na yung Diyos natin. Kaya kanina na bagay ni brother dito, no? New life, new God, new Lord, and new love. Amen. Ganun po yun, mga kapatid. Amen. Meron ng transformation. Tama. Meron ng changes sa ating buhay sapagkat ang Diyos natin ay hindi napatay. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Kaya nung tumawag siya sa kanyang tatay, no, alam niya na pinakikinggan siya ng tatay. Ng tatay niya. Nang tumawag tayo sa Panginoon Jesucristo, nang siya'y tinanggap natin, alam ng Panginoon Jesucristo, no, na mayroon tayong pangangailangan. At siya po ay nagkaroon ng reply o response na tayo ay kanyang tanggapin bilang sariling tagapagligtas. So praise the Lord, nandiyan po yung tinatawag na triumph over suffering na nangyari po sa ating Panginoon Jesucristo. At voluntary sacrifice na ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. At showing that is a transition to God. No? Yung kamatay niya, ito ay nagkaroon ng changes o pagtungo sa harapan ng kanyang tatay. No? So pointers, tatlo lamang po itong pointers na to na ating pag-aaralan. Number 1, the address, intimacy in conflict. No? Yung father. Amen. The address, intimacy in conflict. Number 2, the action, voluntary submission. Into the hands I commend. Babanggitin ko na yung tatlo para maging ano na po sa inyo. Number 3, the assurance, final victory, my spirit. No? Yung po yung makikita natin. Father, intimacy in conflict. Yun yung inadresan po ng kanyang anak, no? So, nandun yung pagpapalagayang loob ng anak sa kanyang ama. Yung intimacy, no? Kung gaano niya kamahal, yung kanyang tatay, yung kanyang yung kanyang intimacy, no? Yung pagpapalagayang loob ng kanyang anak sa kanyang ama na nasa langit. Then, yung action. Kung may address, naka-address, meron namang action. Voluntary submission. Into the hands I commend. No? Yun yung pangalawa. Number 3, the assurance, final victory. So, makita natin yan doon sa Luke chapter 23, verse 46. Kaya nga sinabi, Father, into thy hands I commend my spirit. At yung point number 3, the assurance, final victory. Final victory. No? My spirit. Okay. So, punta tayo doon sa number 1. No? The address, intimacy in conflict. So, makita natin, even in intense pain and darkness, Jesus addressed God as Father. So makita po natin kahit na matindi yung naranasang pasakit sa buhay, no, sa physical na katawan ng ating Panginoon, no? Nakita po natin na dumarating po din sa ating buhay na tayo po ay nakakaranas ng naranasan ng Panginoon. Dahil siya nasa katawan tao. Tayo, ikaw at ako, nakaranas din po tayo ng mga hirap sa ating katawan. Pero mas lalong nangyari, mas lalong higit na nangyari po yung sa ating Panginoon. Mas matindi po yung nangyari sa ating Panginoon. At hindi natin kaya yung nanggawa po niya.
No? Nandun po, makikita natin yung intense pain. Matindi, masaklap na nangyari sa kanyang katawan. And darkness, no? Nung siya po ay nakapako na sa krus ng Kalbaryo. Sobrang hirap ang kanyang naranasan kumpara sa iyo at sa akin. Pero nakakalungkot po minsan sa ating mga kapatid, kung ikukumpara yung hirap ng Panginoon sa hirap mo, hindi mo kaya yung hirap na nagawa ng Panginoon. Pero sa atin, nagkakaroon na tayo ng problema. Okay? Yung hirap na naranasan natin ngayon, kung ikukumpara natin sa naranasan ng Panginoon, wala pa sa kalighingan. Amen. No? Hindi natin kayang pantayan yung hirap na ginawa ng Panginoon sa krus. Amen. Tama po. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon na tayo po hindi nakaranas ng ginawa niya. Kung ikaw ang nakaranas yun, hindi mo kaya. Kung ako, hindi ko kaya yung ginawa ng Panginoon. Amen. Ikaw at ako, hindi natin kaya ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen. Preach. Doon pa lang siguro doon pa lang sa umpisa na ikay Dinuduraan. natiguhin, no? Ng mga sima. At yung sima na yun, pag kumapit yun sa balat, talagang tutuklapin at aalis yung mga balat. Doon pa lang po, susuko ka na nilalatigo ka. Mga ilang ngampas, mga ilang hataw sa iyo, gigib up ka na. Gigib up na ako. Hindi ko kaya. Yung lumakad ka pa, dala-dala mo pa yung krus na napakabigat. At habang ikaw ay naglalakad, dala-dala mo yung krus na yon, at ikaw ay binabatikos ng mga tao, no? At ikaw ay sinampal, at ikaw ay dinuraan, at ikaw ay pagdating sa Calvary, pinako sa kamay, sa paa, at nilagyan ka ng korona na may tinik, at ikaw ay tinusok sa tagiliran. Ang hirap po to. Kaya hindi po natin magkakaya yung ginawa ng Panginoon, pero salamat mga kapatid, si Jesus Christ na kaya niya yun. Amen. No? Napakalaga ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat, meron po siyang tinawag, Father! No? Into thy hand, sa iyong mga kamay. Ipinagkakatiwala ko ang sarili ko kasi hindi niya rin kaya kung sa kanya lang. Nakaya niya yun dahil sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kalooban ng Panginoon na talagang yung kasalanan ng tao ay nandoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pag wala po yung ginawa na yun, yung hirap na nangyari po sa ating Panginoon, wala pong mangyayaring kaligtasan sa tao. Walang kapatawaran, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero salamat, nagawa po niya yun, alang-alang sa iyo at sa akin. Amen. Kaya nga sabi, but God commended His love toward us. Toward you. Toward me. No, minahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kaya binigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi tayo minahal, paano na tayo kung wala yung pag-ibig niya? Amen. Paano ka na kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Pero salamat, pinagkatiwala niya ang kanyang sarili, no? Sa kanyang Ama na nasa langit. Father, into thy hand, I commend my spirit. No? Yung relationship ng Panginoon highlights a relationship that is not broken by the cross, but appeared. No? Makikita nyo, pinagtibay ng Panginoon yung pagsasama ng anak at sa Ama, kahit na napako ang kanyang anak. Amen. No? Nandun yung appear na pinapakita dito. No? But appeared. Pakita po natin, hindi po dahilan po mga kapatid yun. Kahit na may nangyari sa ating Panginoon, sa kanyang anak, naging matatag po ang kanilang nga pong relationship ng kanyang tatay. Sa iba, mga kapatid, bahala ka na. Lalo na pagka nakakulong ng mga magulang.
Tama. Hindi dinadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay ng kanyang anak. Bahala na sila. Tapos yung mumuray. Eh kung wala namang ginawang kasalanan talaga yon, ano nangyayari? Hanggang sa tuluyan na silang kalimutan ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang anak. Eh kung wala palang nangyari, kung hindi naman pala ginawa yung kasalanan ng magulang, Opo. nakakulong dahil kasi may pinagbintangan lang. Nangyayari po yan. Yung frame up, kaya nakukulong yung tao na wala namang kasalanan. Amen. Totoo pong nangyayari yan sa tunay na buhay. Tama. Ganun din ang Panginoon. Siya po ay na-frame up. Amen. Wala siyang kasalanan. Amen. Pero salamat, yung tatay niya, hindi siya iniwan. Amen. Nakinig ang tatay niya. Amen. No? Tayo, wag po tayong, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Tama. Basta nakikinig lang po tayo sa Kanya. Kailangan po natin, no? Yung relationship natin sa Panginoon, huwag po natin alisin. Sapagkat merong nakikinig sa iyo at sa akin. Malaking bagay po na meron tayong magulang. Yung relasyon natin sa ating mga magulang, napakaganda. Ganun din po ang ating Panginoon sa Kristo. Naging pinatibay po ang kanilang pagsasama. No? Hindi naging dahilan po yung nakita po natin na kahit na po na siya po ay naghirap sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya iniwan ng kanyang tatay. Amen po. Kung tutusin, kaya niya pong lipunin yung mga tao na nandun sa kanyang anak. Sa isang pitik lang. Legions. No? Magpadala ng mga anghelang Diyos Ama sa kanyang mga tao doon na sa paligid ng ating Panginoon. Kaya ng Diyos Ama yan. No? Pero yun yung nais ng Panginoon, no? Ng ating Panginoon sa Kristo. Thy will be done. Amen. Ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Kaya hindi po pinahintulutan ng Diyos Ama na ito po ay mangyari. Tama. Bakit? Para yung pong nakasulat sa Bible ay maganap to fulfill the Scripture. Amen. Kaya kailangan po mga kapatid. Pero salamat, nandun yung tinatawag na pinagtibay ang kanilang pagsasama. Tama. Amen. Affirmation. Rich. No? Nakita po natin, ganun din po dapat tayo pagtibayin natin yung ating relasyon sa Diyos. Diyos. Amen. Sa ating Ama, pagtibayin natin. Every time na may problema tayo, lapit tayo sa Panginoon. Amen. Every time na tayo po ay maraming mga suliranin, lapit tayo sa Panginoon. Amen. Huwag tayong lalayo sa Kanyang presensya. Huwag tayong lalayo sa presensya ng Diyos. Marami pong Kristyano lumalayo sa Diyos, kaya napapahamak. Amen. Mas lalo tayong lumapit pag may malaking problema, maliit ang problema, maraming problema, name it. Basta pero meron tayong kailangan, hindi siya mag-aatubaling. Tulungan tayo. Amen po. Ganun po ang relasyon ng tatay sa kanyang, ang anak sa kanyang tatay. No? Kaya makita niyo po, kahit na sobrang hirap ang naranasan ng Panginoon, hindi po nawala ang kanyang tatay. So, kaya nga tumawag pa ang ganda nito, yung anak, no? Hindi niya kinalimutan yung tatay niya. Parang tayo mga kapatid, anak tayo. Tatay natin ang Panginoon sa Kristo. No? Huwag tayong makalimot sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen po. Para sa magulang, ikaw na anak na may magulang, huwag kang makalimot sa magulang mo. Amen. No? Dahil yung relationship, nandun mga kapatid, na mayroon man nangyari sa iyo, ang Panginoon, kailangan mo, ang tatay mo, kailangan mo, yung pagtawag mo sa tatay mo, kailangan mo, lalong-lalo na ang pagtawag natin sa ating tatay, Amen po. sa tuwing tayo may nangangailangan. Amen. Kailangan po natin yung mga kapatid para mapagtibay yung ating relationship sa Kanya. Amen. Kaya nga palagi niyang tinatawagan, Father. Sa unang pagtawag niya, Father, forgive them. Ngayon naman, Father, into thy hand. Amen. Tingnan niyo po sa umpisa, Father na. Pag sa uli, Father pa rin. Bakit po, mga kapatid? Kaya napakaganda ng attitude ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Dapat tayo din ng mga anak, maging maganda yung attitude natin sa tatay natin.
Amen po. sa ating tagapagligtas. Amen. Na tuwing tayo po ay merong kailangan, tawagin natin yung kanyang pangalan. Sa tuwing tayo po ay nangangailangan ng anumang bagay, tawagan natin, call unto me and I will answer thee. Come unto me. Diba? Yun po yung nabanggit niya. Kapatid sa Jimboy. Totoo yun. Dahil sa Bible. Amen po. Call and come. Amen. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Tawag tayo palagi sa Kanya. Tawagin natin, sambitin natin yung kanyang mga pangalan, ang kanyang pangalan. Amen. No? Hindi yung kinakalimutan na natin siya. Tama po. Pagka pinagpapala ka na, kinakalimutan mo na. Pero pag merong mga laking problema, saka mo maalala ang Panginoon, mali. Kahit na ikay pinagpapala o hindi ka pinagpapala, malaki man ang problema dumarating sa iyo o wala kang problema, tawagan mo ang Panginoon! Amen. Amen po. No? Hindi dahilan para hindi ka tumawag sa Panginoon. Kaya ito ang ating Panginoon sa Kristo, tinawagan niya ang kanyang tatay. Amen. Father, forgive them for they know not what to do. Pagdating sa uli, Father, into thy hand I commend my Amen po. Amen spirit. po. Amen. Kaya napakaganda. Una at huli. No? Mahirap yung una mo lang tinatawag ang Panginoon. Pati sa uli, tawagan mo pa rin ang Panginoon. Amen. Di ba pag nananalangin tayo, anong una natin sinasambit? Amen. Panginoon, pagka tayo po ay matutulog, dapat tawagan din natin ang Panginoon. Una tuloy, pag-isip mo sa umaga, tawagan mo ang Panginoon. Pagka ikaw matutulog, tawagan mo ang Panginoon. Tama. Una tuloy, umaga at gabi. Rejoice. Yun pong nais ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po nating hayaan mawala po yun. Yung bagay na yun na kailangan po nating i-apply. No? Amen. Palagi natin sa gawa. Marami na po nakakalimot ang Kristiyano sa panahon ngayon. Tama po. Manalangin sa umaga, ang hawak agad hindi Bible. Cellphone. Cellphone. Imbis na manalangin muna at magbasa ng Bible, wala. Doon nakatutok ka sa cellphone. Hindi ka agad tumatawag sa Panginoon. Amen. No? Pag matutulog, cellphone pa rin. Uy, natulis No? po. Kaya pagka binalas mo, ang cellphone ang nangingibago kaysa sa salita ng Diyos, kaysa Panginoon. Sa umaga, sa gabi, nangingibabaw at ang hawak-hawak, no? Ang tawag-tawag, hindi na ang salita, ang Panginoon. Ang nangingibabaw na kalaban. Amen. Preach. No? Na-highlights na, hindi ang relasyon sa Panginoon. Tama. Na-highlights na ang relasyon sa gadget. Rejoice. Okay? So, makita po natin, we can approach God with confidence even during our darkness hours. Tama, mga kapatid? So, makikita po natin na makakalapit tayo sa Diyos ng may kumpiyansa kahit sa pinakamadilim na oras ng ating buhay. Kahit na marami kang sobra-sobra yung alalahanin mo sa bawat araw ng iyong buhay, makakalapit ka sa Panginoon sa pamagitan ng pagtawag mo through prayer. Through prayer. Ano ba naman yung mga prayer na sinasabi sa Bible? Pray without ceasing. In everything by prayer. Amen. No? Sabi, pray one for another. So, makakalapit tayo through prayer. Kailangan po natin yun. No? Point number 1, the address, intimacy in conflict. The word Father. No? Yung unang word na binanggit po ng ating Panginoon, yung tatay niya, Father. Father, unahin palagi natin ang pangalan ng Panginoon, Father. No? At pag kayo nanalangin, Father pa rin. Father pa rin. Amen po. No? Una at huli, Father pa rin. Amen po. Kaya nga sinabi, I am the way, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Amen. No? Siya ang una at huli. Amen. Siya ang umpisa at wakas. Praise God. Kailangan po natin yung mga kapatid. Siya ang una, tinawag mo Father. Siya ang huli, Father pa rin. Amen po. Amen. Siya ang wakas. No? So makita po natin ang kahalagaan po ng pagtawag ng Father. Amen po. Manalangin tayo palagi na mayroon pong pangalan niya. Baka mamaya nanalangin ka, ibang pangalan ang tinatawag mo. Sino kaya tinatawag mo sa tuwing mananalangin ka?
Sino kaya ang tinatawagan natin sa tuwing tayo mananalangin? Preach. No? Ang Panginoon ba? O si sister? Preacher. O si brother? No? Mas magandang tawagin natin ang ating Diyos, Father. Amen. No? O yung mga pagpananal ka na, Father, forgive them, hingi tayo ng tawag sa Diyos. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Amen. At sabi mo, Father, into the hand, pinagkakatiwala ko, Panginoon, ang aking buhay para ang buhay ko sa iyo, Diyos. Amen. Wala ngayon, pagkakatiwala ko na, pagtatagubilin ko ng buhay ko. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Amen po. Amen? So, point number 2, the action. Mayroong action na ginawa ang ating Panginoon. Ano yung ginawa niya? Voluntary submission. Amen. Praise God. No? Yung pagkusa na pagpapasakop sa kanyang tatay. No? Amen. Into thy hands I commend. No? Yung word na yun, into thy hands I commend. Jesus shows that his death was not just taken by man, but given by him. Ano ibig sabihin niyo mga kapatid? Kahit na siya po ay namatay dahil sa mga tao, pero makikita niyo, ibinigay niya, no, ang kanyang sarili para sa mga tao yun. Amen. Kahit na sinasabi na, crucify him. Tama. Amen. Pero salamat ang Panginoon natin, binigay doon sa mga nagsalitang nag-crucify sa kanya. Amen. Praise God. Nakakalungkot po. No? Meron pong ganyang pangyayari. Pasalamat tayo. Ang kanyang buhay binigay sa atin sa krus ng Kalbaryo. But given by Him, yung kanyang pag-ibig, mga kapatid, na kung hindi siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, walang katubusang mangyayari. Walang kaligtasang mangyayari. Salamat, mga kapatid. God, the Lord Jesus Christ given Himself. Amen. Diba yung kanta? He gave Himself to pay that could not pay when I was lost. Ang ganda po ng awitan na yun. He gave Himself. Binigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at sa akin. No? Kahit na ikaw pa yung isa sa mga nagsalita, crucify Him. Kahit na ikaw pa yung nagsalita, no? Na siya ipako. Pero salamat, hindi niya inalintana yun, hindi niya in-entertain nyo. Basta ibibigay ko ang aking sarili sa inyo. Kahit na yan ang mga sinabi nyo sa akin, ibibigay ko pa rin ang sarili ko sa inyo. Gusto ko kayong matubos sa inyong mga kasalanan. Gusto ko kayong bigyan ng pag-asa. No? Ganun po ang maganda po na ginawa ng Panginoon. Okay? So, nakita po natin, action, voluntary submission. Ilang minuto na lang. 12 minutes. Ha? 12 minutes? Lagpas na? 12 minutes na. Okay, 12 minutes. Okay, next. God. Preacher. Jesus shows that His death was not just taken by man, no? Makita nyo, but given by Him. No? Ipinakita ni Jesus na ang kanyang kamatayan ay hindi lamang kinuha ng mga tao, ngunit ibinigay niya ang kanyang sarili. Amen. No? Commend. Ano ba ibig sabihin ng commend? Means to deposit or entrust for safekeeping. No? Makita natin, ibig sabihin na yung commend dito ay pinagtagubilin niya ang kanyang sarili sa Panginoon. I commend into thy hands, tatay, into thy hands sa iyong kamay, tatay ko, ay pinagkakatagubilin ko ang aking sarili. Yan po yung commend. No? Pagtatagubilin. So makita natin, commend means to deposit or entrust for safekeeping. Letter C, he trusts God the Father with His ultimate destructive, no, this ultimate destination. He trusted God the Father with His ultimate destination, no? Kaya nandito yung pagtitiwala ng kanyang at ng Panginoong Kristo sa kanyang tatay, no? Kung saan man siya dalhin. Nandun po yung ultimate destination, no? So sa kanyang pinakahuling hantungan, pinagkatago, binigyan na ang kanyang sarili at nagtiwala siya sa kanyang ama, no? Sa kanyang kahuli-huli ang hantungan ng kanyang kamatayan, no? Yun po yung he trusted God the Father
Malaking bagay yun mga kapatid. Mamatay man tayo, halimbawa ikaw at ako. No? Nagpagamit ka. Meron ng ano yung buhay mo, may taning na. So, samantalayin mo na yung buhay na yan. Na ipagamit mo na sa Panginoon ang buhay mong natitira sa Panginoon. Amen. No? Ultimate destination, ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Amen. Masayang lang yung buhay mo sa kawalan. Right. Mas maganda ibigay mo na yung mga natitirang buhay mo. Yung mga natitirang oras natin sa Panginoon. Ibigay na natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kung mamatay ka, sayang. No? Sayang yung pagkakataon na ibinigay mo. Kaya in-encourage natin nga minsan sa may mga karamdaman dito, di ba? Lalo na yung mayroong taning na buhay. Sa bawat tayo, bigay mo na. At kung mayroong palo ang Panginoon sa atin, no? Bigay na natin ang ating buhay. No? Yan po yung makikita natin. So makita po natin, application, letting go of control and trusting God completely, even when it feels like we are losing. No? Magpakontrol tayo sa ating Panginoon, sa ating, yung, ganun ang nangyari po sa ating Panginoon sa Kristo. Siya'y nagpakontrol sa kanyang tatay. Siya nang bahala. Lord, Father, ikaw na magkontrol sa akin. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang buhay ko, ikaw na magkontrol. Bahala ka na. No? Nandun yung makikita natin. No? Minsan po kasi sa atin naman, mga kapatid, iba ang nagkokontrol sa iyo. Minsan yung girlfriend mo ang nagkokontrol sa iyo. Preach. Minsan, boyfriend mo ang nagkokontrol sa iyo. Imbis na mag-control ikaw sa girlfriend mo, o ikaw, yung ikaw naman na Kristyanong babae, ikaw ang mag-control sa boyfriend mo, Si Lord po. no? Maganda, ang Lord ang mag-control sa inyong relasyon. Amen. No? Hindi natin kaya mag-control sa sarili natin eh. Tama. Ang Panginoon ang dapat mag-control. Amen. Pero kung ikaw naman, matured ka, dapat hindi ka magpapakontrol doon sa hindi matured. Amen. Isa kasi ang matured, nakokontrol ng hindi matured. Amen. Kaya kailangan po hindi tayo ganun. Right. Ikaw nasa Panginoon, control mo siya. Ang dala-dala mo. Hindi ikaw ang control. Okay? Mga kapatid, yung makikita po natin, ganun ang Panginoon. Nagpa-control po ang ating Panginoon sa kanyang tatay. And the last, ito na po tayo, the assurance, the final victory. No? Makita natin, final victory, pangwakas na tagumpay. Jesus calls sa Psalms 31 verse 5. Basahin po natin, Psalms 31. No? Psalms 31 verse number 5. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Psalms 31 verse number 5. Into thy hand I commend my spirit. Na parehas. Kaya nga po, yung propesya nandito na eh. Into thy hand I commend my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. No, makikita niyo po, kinot ng Panginoon, di po yan. Yung final victory, dito sa Luke chapter 23 verse 46, parehas dito sa Psalms 31 verse 5, which is a prayer of trust for the faithful. No? Ito yung prayer o panalangin sa mga nagpapakatapat sa Kanya. Nagpapakatapat sa ating Panginoon. Kailangan po maging faithful tayo na kagaya ng ating Panginoon. Amen. Siya ay faithful. How about you? Siya ang role model natin bilang faithful ang ating Panginoon. Siya ang faithful na dapat natin tularan. Amen. No? Siya ang number one. Wala na, the only one na dapat natin tularan ay ang ating Panginoon. The only one. Amen. Siya lamang po. Wala nang iba. Sapagkat siya ay faithful sa kanyang tatay. Ikaw ay maging faithful din sa iyong tatay na nasa langit. Amen? The assurance, no? Makita po natin, it shows that death is not the end, but transition into the safe hands of the Father. Amen. No? Hindi po yung wakas, no? Hindi yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ay hindi na po yun yung tapos, but a transition in the safe hands of the Father. Malaking bagay na pagka yun ay nangyari, magkasama na sila ng kanyang tatay na nasa langit. Di ba ganun din po tayo? May mangyari man dito sa lupa, sa iyo at sa akin, pagdating ng kamatayan,
kasama na natin ang Panginoon. Amen. No, lalo na pagka meron pang rapture na nangyari. Amen. Kasama na natin ang Panginoon. Yun po yung transition na mangyayari po, na nangyari po sa ating Panginoon. Ano makikita natin yung application? Finding peace in knowing that our lives and deaths are secure in God's hand. Amen. No, magkakaroon tayo ng yung security. No, kasiguraduhan. Doon mismo, hindi tayo papunta dito, kundi papunta tayo sa langit, sa kaharian ng Diyos. No? May mangyari man sa iyo na nagpagamit ka sa Panginoon. Hello? May mangyari man sa atin na tayo ay ginawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? Thy will be done. God's will be done. No? Hindi yung will natin, ang will. No? Not my will, but thy will be done. God's will be done. Not my will, but God's will be done. Yun po ang nais ng Panginoon. Okay? Finding peace, doon lamang po ang totoong peace sa ating pagtawag sa Panginoon. Father, into the hand I commend my spirit. No? Peace I live with you, not as the world given. Hindi binibigay ng mundo ang kapayapaan. Ang nagbibigay ng kapayapaan, walang iba ang ating Panginoong Diyos. Amen. For the conclusion, Jesus' last word teach us how to die and how to live. So, pinapakita dito ang kanyang huling salita ay tinuturo niya, no? How to die and how to live by handling everything over to God. No? Pinagkakatiwala niya kung mamamatay man siya, no? O mabubuhay man ang ating Panginoon, ay pinagkatiwala niya na ang kanyang sarili sa kanyang Ama na nasa langit. We are called to stop holding on our own lives and to place them into the hands that created us. Sa kanya na natin pinagkatiwala doon sa naglikha sa atin. No? So, yung naglikha sa atin, sa ating karumihan, binigyan tayo ng tinatawag na salvation o kaligtasan. So makita po natin, ipagkatiwala na natin sa ating Panginoong Jesucristo ang ating buhay. Kailan pa? No? Sabi nga ng awit, kailan pa? Yun nga yung sinabi ni Brother Mark, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo at lakas? Kailan mo ibibigay ang buhay mo at lakas? Kung ikay namatay, hindi ko na ibibigay. Pero kung buhay pa tayo, may ibibigay pa natin ang ating buhay at lakas sa ating Panginoon. Father, into thy hand I commend my spirit. Kailangan po. Ito po ang susi. Trust, relying on God in times of fear and supply. Mag-rely po tayo. No? Relying on God in times of fear and suffering. Pag meron po tayong mga takot at meron tayong pag-aalala, suffering, mga hirap, mag-rely po tayo sa Diyos. Katulad ng ating Panginoon, nag-rely po siya at walang takot ang ating Panginoon sa kanyang tatay. Surrender, giving control of our lives fully to God. No? I-control na natin, ibigay na natin yung pag-control sa ating buhay ng ating Panginoon. Intimacy, maintaining a close relationship with the Father through every circumstances. No? Every time mga kapatid, may mga circumstances o mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, no? Mga balakid sa buhay. Kailangan po yung relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo huwag mawawala. Amen. Papagtibayin tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ng salita ng Diyos sa ating pakikipag-fellowship, relationship sa ating Panginoong Jesucristo. So thank God, no? Yan lamang po mga kapatid. So yan po ang pang-pito na sinabi ng Panginoon, into thy hands I commend my spirit. The final act of trust. No? The final act of trust, the address, intimacy in conflict, the action, voluntary submission, the assurance, final victory. God bless us all, and to God be the glory. Hinihintay ko yung ano eh. Wala ko po. May sobra pong second. 65 seconds. May sobra pong minutes. Amen. Amen. Are we blessed mga kapatid? Amen. Then I hope and pray, we hope and pray na mula kaninang umaga
hanggang sa huling sinabi ni Jesus Christ ay naging malinaw po, no? Hindi natin ito ginagawa na kung saan ngayong araw lang natin kinalala yung ginawa ni Jesus Christ. But araw-araw sa ating pamuhay, dapat alalahanin natin yung ginawa niya sa cross of Calvary. Okay? Kasi ang Katoliko, ganyan ang ginagawa, kaya taon-taon pa tayo yung Diyos nila. Diba? Biyernes mamamatay, linggo mabubuhay. Tatlong